Sa nakaraang kwento natin ay nasasabik ang ating bida sa kanyang kalaro dahil mas lumakas ito. At sa pagpapatuloy, sinabi ni Iljung na itigil na ni Jinsung ang makipaglaro sa kanya, at kapag ipinagpatuloy pa ni Jinsung ang pakikipaglaban ng ganyan sa kanya ay hindi siya mamamatay kung kailan niya gusto. Napagtanto naman ni Jinsung ang kanyang sinabi, at tinanong niya kung tatakas ba si Iljung. Naghahanda ng pag-atake si Iljung at sinabi niya na matagal-tagal rin siyang hindi nakarinig ng salitang pagtakas. Tinanong naman siya ni Jinsung kung iniisip ba ni Iljung na makakatakas siya sa kanya. At tinanong niya ulit si Iljung na kung paano niya gagawin ang pagtakas. Tugon naman ni Iljung na hindi niya alam. At dito naghahanda na siya ng pag-atake at sinabi ni Iljung na tatandaan niya si Jinsung. Inatake ni Iljung ang itaas ng bahagi ng building at gumawa ito ng butas hanggang sa rooftop ng building. Nakita naman yon ni Giyong dahil sa lakas ng tunog. Tumingin siya sa ilalim ng butas at iniisip niya na hindi si Seon ang may gawa nito kundi si Iljung. Habang tumatakas naman si Iljung, tinanong ng ating bida si Iljung na kung tagu-taguan naman ba ito ngayon. At sinabi ni Jinsung na mukhang matatakasan siya ni Iljung. At masaya naman na tinanong niya si Iljung na kung bibilisan pa ba niya. Tugon naman ni Iljung na huwag magbiro si Jinsung, dahil sa kanilang distansya ngayon ay imposible na siyang makahabol. Subalit hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay malapit na si Jinsung sa kanya. At habang papalapit si Jinsung sa kanya ay sinabi niya kay Iljung na hindi siya nagbibiro. Pagtingin niya na malapit na ang ating bida sa isip-isip niya na baliw na talaga ang isang ito, mabuti pang ihanda na niya ang kanyang sarili. Tinawag ni Giyong si Kim Iljung. Pagkakita ni Iljung kay Giyong ay bigla naman siyang nabuhayan ng dugo at sinabi niya na nasa kanya pa rin ang swerte. At tuluyan na siyang nakalabas sa gusali. Nagtaka naman si Giyong kung ano ang nangyayari sa baba. Nabaling ang atensyon ni Jinsung kay Giyong. Tinanong ni Giyong kung ano ang ginagawa niya dito at tinawag niya itong basura. At nang walang ano-ano'y sinugod niya si Giyong. At tumatawa siya dahil nakakita siya ng isa pang kalaro niya. Napagtanto naman ni Jinsung na si Giyong ang kanyang aatakihin at agad naman niyang napigilan ito at bumagsak siya sa sahig. Habang tumatayo siya ay nilapitan siya ni Giyong at tinanong siya na bakit lumabas mula sa pagkakatago ang basura. Habang pinapanood naman sila ni Iljung sa itaas, tinanong niya si Giyong na kung kilala niya si Park Jinsung. Nagpasalamat naman si Iljung kay Giyong dahil iniligtas niya siya mula kay Jinsung. Lumingon naman si Giyong at tinanong niya si Iljung na kung si Seon ba ang kanyang linabanan kanina sa ibaba. Tiningnan lang ni Iljung si Giyong. Paulit-ulit naman na tinanong ni Giyong si Jinsung na basura ano ba ang nangyari, basura sagutin mo ako. Hindi naman siya sinasagot ni Jinsung. At sa isip-isip ni Giyong ay kung gawa ba ni Seon na pahinain si Iljung. Hindi siya naniniwala na si Jinsung ang may gawa. Subalit napagtanto niya na walang katuturan ang kanyang mga iniisip. At pinagbasehan niya ang sinabi ni Kim Iljung sa kanya. Tinanong niya si Jinsung na, basura sabihin niya na sa kanya kung ano ang sitwasyon ngayon. Wala naman naging tugon si Jinsung ngunit tumawa siya ng tumawa. Nagtaka naman si Giyong kung bakit nagkaganon si Jinsung. Pinasalamatan muli ni Iljung si Giyong dahil tinantanan na ni Jinsung si Iljung dahil sa kanya. Hindi pa rin maintindihan ni Giyong ang kanyang delikadong sitwasyon na kinatatayuan ngayon. Tinawag naman ni Iljung si Giyong at sinabi niya na si Kim Iljung ay hindi nakakalimot ng pabor. Kahit na ang taong yun ay hindi alam na ang pabor ay bayad na. Hindi naman maintindihan ni Giyong ang sinasabi ni Iljung ngunit bakas sa kanyang mukha ang takot. At dito, binigyan siya ng payo ni Iljung, na kung gusto pa niyang mabuhay ay tumakbo siya ng pinakamabilis papunta sa baba ng gusali para man lang mabuhay siya. Hindi pa rin maintindihan ni Giyong ang sinasabi ni Iljung. Tanga talaga, tumalon na si Iljung para tumakas, at sinabihan pa niya si Iljung na hindi siya tanga para bumaba dahil nandun pa ang mga tauhan ni Iljung. Sinabi naman ni Iljung sa kanya na good luck. Sa isip-isip naman ni Iljung ay mabuti na lang ay nakinig siya sa pinuno para pumunta sa south. Tinutukoy niya si Seon at ang Lee Boomer. Habang si Giyong naman ay hindi pa rin gumagalaw sa kanyang kinatatayuan at tinitingnan niya lang ang ating bida. At dagdag pa sa isip-isip ni Iljung na pupusta siya na hindi maniniwala ang kanilang pinuno na merong isang baliw na psychopath na amoy dugo na katulad niya. Ang tinutukoy niya ay si Jinsung. Habang tinititigan ni Giyong si Iljung at hindi siya makapaniwalang tumatakas si Iljung.
Sa isip-isip pa ni Giyong na tumakas si Iljung dahil lang sa walang kwentang basurang ito. Tinanong niya ang kanyang sarili kung meron bang katuturan ang kanyang iniisip. Habang tinititigan niya si Jinsung ay naisip ni Giyong na si Jinsung ay isang F-rank na basura lamang. Nagsalita na si Jinsung at tinatawag niya ng paulit-ulit na squad leader si Giyong at binabati niya ito ng paulit-ulit. Tinanong naman siya ni Giyong kung ano ang kanyang kailangan. Tugon naman ni Jinsung na nakatakas ang isang yun dahil sa kanya. Kaya inaya niya si Giyong na siya na lang ang makipaglaro sa kanya dahil nakatakas na ang isa. Nakaramdam naman ng takot si Giyong at napagtanto niya na nasa delikadong sitwasyon siya ngayon. Nagdesisyon si Giyong na bumaba dahil nagtataka siya kung ano ang nangyari sa baba. Ginamit niya ang kanyang ideya sa nakastock na bato para gamitin pababa sa unang palapag. At habang pababa si Giyong ay sa isip-isip niya na ang tangi niyang alam ay wala sa matinong pag-iisip ang basurang yun. Kaya ang tangi niya lang na pagpipilian ay ang tumakas. Pinanood naman siya ni Jinsung mula sa taas at tinawag niya si Giyong na squad leader. At sinabi niya na kung habulan na naman ang gusto ni Giyong. Nagreklamo siya dahil kanina habulan rin ang ginawa nila ni Iljung. Maya-maya pa ay hinabol niya na si Giyong at habang hinahabol niya si Giyong sabi niya na kanina habulan rin ang kanilang laro ni Iljung at ngayon habulan na naman. At nang malapit na siya kay Giyong, sinabihan niya si Giyong na iba naman ang laruin nila. Inatake niya si Jinsung gamit ang bato na kanyang gamit para makapunta sa baba. At sinabihan niya si Jinsung na tantanan siya basura daw ang ating bida. Subalit na iwasan naman ng walang kahirap-hirap ni Jinsung ang ataking yun. Tiningnan siya ni Jinsung at marami siyang ruta na nakikita. Nagtaka naman si Giyong dahil naiwasan ni Jinsung ang kanyang pag-atake. Nang makapagdesisyon na si Jinsung kung aling ruta ang kanyang pinili ay agad niya itong inatake. Sinakal niya sa leeg si Giyong at nagpupumiglas naman siya at sinabi niya na bitawan siya ng basura. Pinapaikot naman ni Jinsung ang kanyang punyal, paulit-ulit niya naman na tinanong si Giyong na kung ano ang kanilang lalaruin. At dito tinanong niya si Giyong kung ang kanilang lalaruin ba ay pagputol ng kamay o putulin ang kanyang paa. Sinigawan naman siya ni Giyong na baliw na basura. Naglunsad ng pag-atake si Giyong sabay sabi na maglaro mag-isa ang ating bida. Nagawa namang iwasan ni Jinsung ang kanyang atake, at sabi niya na kailangan ni Giyong alagaan ang kanyang miyembro ng squad. Sabay habol kay Giyong. Habang pababa si Giyong ay dinikitan naman siya ni Jinsung at sinabi niya na dahil galaw ng galaw si Giyong ay mahirap siyang hawakan. Dagdag pa niya na ngunit ngayon ay hindi na makakagalaw pa si Giyong dahil hawak na siya ng ating bida. Hindi naman makagalaw si Giyong at pilit niyang sinasabihan si Jinsung na lubayan siya ngunit tinanong lang siya ni Jinsung kung hindi ba niya gusto si Jinsung. Sinabi naman ni Giyong na kung mahuhulog sila ng ganito ay parehas silang mamamatay. Kaya naman pinipilit niya pa rin kumawala sa pagkakahawak sa kanya ni Jinsung. Tugon naman ni Jinsung na sa tingin niya ay hindi siya mamamatay. Sa isip-isip naman ni Giyong ay kung mahuhulog silang ng ganito ay mahahantong siya sa kalunos-lunos na pagkamatay. Maya-maya pa ay may narinig siyang isang tinig na tumawag sa kanya na squad leader. Nakilala niya naman ang tinig na yun at nagdesisyon na siyang lumaban. Habang kumakawala siya sa ating bida sinabi niya na kung mamamatay man siya ay hindi niya gustong mamatay sa kamay ni Jinsung. At inatake niya si Jinsung gamit ang kanyang kamao. Umiwas naman si Jinsung at sinabi niya na dapat hindi ganyan ang kanyang atake kung mabagal siya dahil ang dami niyang opening. Maya-maya pa ay nakita ni Jinsung ang pamilyar na espada patungo sa kanya. At nang papalapit na ang espada ay sumaya naman siya dahil meron na namang isang tao para makipaglaro sa kanya. Iniwasan niya ang espada gamit ang kanyang punyal para ilihis ang patutunguhan ng espada. Nakita naman ni Giyong ang ginawa ni Jinsung at sa isip-isip niya na hindi siya makapaniwala na nagawang ilihis ni Jinsung ang ataking iyon. Napagtanto naman ni Giyong na malapit na siyang bumagsak at meron siyang pinapatabi. Hinanda niya ang kanyang sarili para sa kanyang pagbagsak. Nakababa naman ng walang kahirap-hirap si Jinsung at inaya niya ulit si Giyong na makipaglaro sa kanya. Napansin naman niya ang espada na ginamit upang atakihin siya. Ngumiti naman si Jinsung at sinabi niya na ang kanyang susunod na makakalaro ay ang kanyang paborito. At sa pagbabalik tanaw, tinanong ng first squad leader si Seon kung hanggang kailan siya mananatili sa kanyang kinalalagyan. Tinanong naman siya ni Seon na kumikirot pa rin ba ang tinamaan ni Seon sa kanya.
Sa isip-isip naman ni Seon ay nagpapanggap lang siyang okay kahit umabot na siya sa kanyang limitasyon. Hindi na niya kaya pang pigilan ng semento ng matagal. Hirap na si Seon sa kanyang sitwasyon. Ngunit pinalabas ng first squad leader ang kanyang ideya. Inutusan niya ang kanyang mga miyembro, subalit ang sinabi naman ng babaeng nagtatrabaho sa bangko na sila ang nauna sa linya, dagdag pa ng isang nakaberde na sila rin. Sumigaw naman si Songhua sa kanila na kaklase nila si Seon, at tinanong niya sila na hindi ba nila nakikita ang pagliligtas na ginawa ni Seon sa kanila. Habang si Seon naman ay parang bibigay na dahil naabot niya na ang kanyang limitasyon. Pinapatabi naman ng banker si Songhua kung hindi niya gustong madamay. At pinapatigil naman ng isa si Lee Songhua. Tugon naman ni Lee Songhua na hindi siya aalis sa kanyang kinatatayuan kahit kailan. Tinanong sila ni Songhua na bakit nila ito ginagawa sa taong walang ibang ginawa kundi iligtas sila. Sinabi naman ng babaeng banker na masyado pang bata si Songhua para maintindihan ngunit meron din siyang pamilya na binubuhay. Sabi naman ng lalaki na huwag nang magpanggap si Songhua na mabait dahil wala nang ibang pagpipilian. Hirap na talaga si Seon at parang bibigay na siya. Sumigaw naman ang mga nasa ilalim ng semento na madudurog sila at humingi sila ng tulong para iligtas sila. Sabi naman ng first squad leader na nanghihina na talaga si Seon. Lumapit naman siya agad at pinapatabi niya si Songhua dahil wala ng oras. Hindi pa rin umaalis si Songhua dahil ayaw niyang saktan nila si Seon. Sinabi ni Songhua na kung humakbang pa ang first squad leader ay wala na siyang magagawa kundi ang labanan sila, at pinalabas niya ang kanyang ideya. Kaya naman wala ng choice ang first squad leader. Sinabi niya na manatili sa ganyang posisyon, at bigla siyang sumigaw na Heian Battalion 2nd Company, 10th Platoon, 1st Squad. At inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na i-rescue ang mga taong nasa ilalim ng semento. Dagdag pa niya na uunahin nilang proteksyonan ang kanilang platoon member na si Kim Seon. Nagulat naman si Songhua dahil hindi niya inaasahan ang ginawa ng first squad leader. Hindi lang si Songhua ang nagulat, pati na rin silang lahat dahil akala nila puputulan na nila ng kamay at paa si Seon. Pamwesto naman ang kanyang mga miyembro. Sinabihan siya ni Seon na tigilan na ang pagiging cool niya at trabahuhin na nila ang pasan-pasan niya dahil napakabigat nito. Hindi naman makapaniwala ang babaeng banker at nilapitan niya ang first squad leader. At sinabi niya na kung isasakripisyo nila si Seon at si Songhua. Hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay pinatigil siya sa paghakbang ng first squad leader. Binyantaan niya ang banker na kung lalapit pa sila ay wala na siyang magagawa kundi gamitan sila ng dahas. Tinutukan niya ng kamao ang banker at sinabi niya na hindi siya mauunang umataki subalit kapag humakbang pa sila ay wala na siyang pagpipilian pa. Naintindihan naman ng banker. Sinabi naman ng may baril na pana na ligtas lahat nakalabas ang mga nasa ilalim ng semento. Sabi naman ng isa na gaya ng sinabi nila kanina ay mag-ingat sa pagwasak ng debris sa paligid ni Seon. Binasag nila ang malaking semento na pasan-pasan ni Seon. At sa wakas nakawala na rin si Seon sa pagkakabuhat niya sa malaking semento. Nakahinga naman ng malalim si Seon dahil dun. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Songhua, at tinanong niya si Seon kung ano ba ang eksaktong nangyari. Sinabi niya na pinagkatiwalaan niya lang ang kasanayan sa pag-unawa ng kanyang kasamahan sa platoon. Tinanong siya ni Songhua kung ano ang ibig nilang sabihin. Pinaliwanag naman ng first squad leader ang nangyari kanina. Habang magkadikit sila ni Seon ay tinanong siya ni Seon kung ano ang kanyang natutunan sa eskwelahan. Sinabi ni Seon sa kanya na magkunwari lang siya na natatakot. Nagulat naman ang first squad leader sa sinabi ni Seon. At doon na siya tumilapon. At sa isip-isip niya na nakalimutan niya dahil natatakot siya. Natutunan niya sa eskwelahan na ang kalaban nila ay peste. Ang peste kahit kailan ay hindi nila hinahayaang mabuhay kahit ni isang saksi. Pinapatay lahat ng peste nang makakakita ng ginagawa nila. Napagtanto ng first squad leader na nagkamali siya ng pinili dahil pinangunahan siya ng takot. Kapag naisip niya yon ay para lang itong madaling conclusion. Kahit napatayin nila si Kim Seon gaya ng sinasabi ni Il Jung, ay wala pa ring kabuluhan dahil hindi niya bubuhayin ang lahat ng mga nakasaksi. Tinanong siya ng lalaki na kung okay lang ba siya. Tugon naman niya sa kanyang miyembro ng squad na may sasabihin siya sa kanila. Pinaliwanag ng first squad leader ang kanilang gagawin at isa itong utos sa kanila. At sa isip-isip ng first squad leader na silang lahat ay kailangan nilang maging kagaya si Seon.
Balik sa eksena, sinabihan siya ni Seon na magpanggap na natatakot, hindi magpanggap na cool. Tugon naman ng first squad leader na mahalaga pa ba yun kung hihikayatin niya ang maraming tao. Maya-maya pa ay nakaramdam sila ng malakas na pag-alog at nakarinig sila ng malakas na tunog. Tinanong naman si Seon na kung kagagawan ba ito ni Iljung. Naalala naman ni Songhua si Jinsung at sinigaw niya ang pangalan ni Jinsung dahil sa pag-alog na yun. Nagtaka naman si Seon kung ano bang meron kay Park Jinsung. Pasiga naman na tanong ni Songhua kay Seon na kung nakalimutan na ba niya na kung bakit umalis dito si Iljung. Tugon naman ni Seon na merong taong nagpapapunta kay Iljung sa itaas. Hinawakan naman ni Songhua ang kanyang balikat at sinabi niya na si Jinsung ang dahilan kung bakit pumunta si Iljung sa itaas. Hindi naman naniniwala si Seon sa kanyang sinabi dahil kahit malakas ang stamina ni Jinsung ay isa pa rin siyang F-rank ayon pa kay Seon. Tinanong naman siya ni Songhua na kung meron pa bang naiisip na iba si Seon maliban kay Jinsung. Sa isip-isip naman ni Seon na ang wala dito ngayon ay si Giyong at Jinsung. At wala namang dahilan para si Giyong ang humarap kay Iljung. Ngunit napagtanto rin ni Seon na bakit nagkakaroon ng kabuluhan ang sinasabi ni Songhua. Agad naman sinabi ni Songhua sa kanya na wala na silang oras at tinanong niya na hindi ba niya narinig ang lakas ng tunog kanina. Bigla namang tumakbo si Songhua at sinabi niya kay Seon na kung hindi sasama si Seon ay siya na lang mag-isa ang pupunta. Habang si Seon naman ay hindi niya pa rin lubos maisip na si Jinsung ang kumakalaban kay Iljung. Ngunit pinagbasehan niya ang reaksyon ng mukha ni Songhua na hindi siya nagbibiro. Naisip rin niya na kahit sila ni Iljung ang naglalaban ay wala namang ganun kalakas na tunog. Kaya naman nagdesisyon si Seon na umakyat sa taas dahil naisip niya na bubugbugin lang ni Iljung si Jinsung hanggang mamatay. At hindi niya gustong mamatay si Jinsung nang walang kabuluhan. Tinawag niya ang first squad leader dahil meron siyang hihingin na pabor. At umalis na si Seon at sinundan niya si Songhua, subalit sa isip-isip ni Seon, sa kanyang kasalukuyang estado ay imposible na niyang labanan si Iljung. At napagdesisyonan niya na kapag huli na ang lahat at least man lang sagipin niya si Songhua at ang iba pa. Pagdating nila sa pinto kung saan naglalaban sina Iljung at Jinsung. Sa isip-isip ni Seon ay hindi na siya pwedeng umatras dahil nandito lang rin naman siya. At nagdesisyon na siyang buksan ang pintuan. Pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa kanila ang mga bangkay ng mga kalaban nila. Dahil sa nakita nilang mga bangkay na duguan ay nagulat silang dalawa. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay pinagmasdan ni Seon ang paligid at tinanong niya ang kanyang sarili kung si Jinsung ba ang may gawa nito. At nakita niya rin ang mga bakas ng great sword ni Iljung sa mga pader at nagtataka siya kung gaano katagal naglaban sina Iljung at Jinsung. Maya-maya pa ay hinanap ni Seon sina Jinsung at Iljung. Nang makita ni Seon ang malaking butas na papunta sa itaas ng rooftop ay pinagkumpara niya ang butas na gawa ni Iljung sa ilalim at napagtanto niya na mas malakas pa pala si Iljung kaysa sa inaakala niya. Hindi rin makapaniwala si Songhua sa butas na kanyang nakita. Sinabi naman ni Seon habang nakatingin sa taas na sa tingin niya ay umakyat silang dalawa sa taas. Nakita niya na parang may tao sa taas na patungo sa kanilang lokasyon at hinawakan nito ang kanyang sandata kung sakali man na anong mangyari. Tinitigan naman ni Seon ng mabuti kung sino-sino ang mga taong patungo sa kanilang kinatatayuan. Habang tinititigan niya ang mga ito ay tinanong niya sa kanyang sarili na kung tama ba ang kanyang nakikita na si Giyong at Jinsung ito. Nang papalapit na sina Giyong at Jinsung sa kanilang lokasyon ay natukoy na rin ni Seon at nakumpirma na si Giyong nga ang hinahabol ni Jinsung. Subalit nagtaka si Seon dahil may nararamdaman siyang kakaiba sa kondisyon ni Jinsung. Tinanong naman ni Songhua kung ano ang nangyayari at sinabi ni Seon na tumabi muna si Songhua. Naghahanda si Seon ng isang pag-atake gamit ang kanyang espada dahil na-analisa ni Seon ang sitwasyon na si Giyong ay delikado sa kanyang sitwasyon ngayon. Kahit nagdadalawang isip si Seon ay inihagis niya pa rin ang kanyang espada at sumigaw siya ng squad leader, iwasan mo. Pagkabitaw ni Seon sa kanyang espada ay dali-dali niyang hinablat ang kamay ni Songhua at inaya niya itong tumakbo silang dalawa. Maya-maya pa ay bumagsak si Giyong at nang makatayo na siya ay tinawag niyang basura si Jinsung. Dali-dali namang pinuntahan ni Seon at Songhua si Giyong at tinanong kung ano ang nangyayari. Tinanong naman ni Giyong si Seon na kung bakit buhay pa siya. Pinatahimik naman siya ni Seon at tinanong na kung bakit siya inaatake ni Jinsung.
Sumigaw si Jin Sung na squad leader at napalingon naman silang tatlo na may bahagyang takot sa kanilang mga mukha. Dahil nakita ng ating bida si Songhua at Seon ay agad niya naman itong inaya silang makipaglaro sa kanya. Lumapit naman agad si Jin Sung sa kanila habang siya ay tumatawa dahil meron na naman siyang makakalaro na ibang tao. Bigla namang sinabi ni Songhua na sana hindi na lang sila pumunta dito. Habang si Seon naman ay hindi makapaniwala at tinanong niya pa kung si Jin Sung nga ba talaga siya. Wala naman ibang sinabi si Jin Sung kundi binabati niya lang sila ng paulit-ulit at tinanong niya na kung makikipaglaro ba sila sa kanya. Tinanong siya ulit ni Seon kung siya nga ba talaga si Jin Sung. Ang tanging sinabi lang ni Jin Sung sa katanungan na yun ay napabilib siya sa ideya na nakikita niya kay Seon, subalit dagdag pa niya na wala na itong silbi sa ngayon. Nagtaka naman sina Seon sa sinabi ni Jin Sung. Habang papalapit si Jin Sung sa kanila ay hindi niya mapigilang mapahanga sa ideya ni Seon subalit sinabi niya na sayang lang ang ideya ni Seon. Sinabihan naman siya ni Seon na sagutin ni Jin Sung ang kanyang tinatanong at tinawag niya itong trainee. Sinabi naman ni Giyong kay Seon na hindi siya ang basurang kilala nila. Nagtaka naman si Seon sa sinabi ni Giyong at tinanong niya ito na kung ano ang ibig niyang sabihin. Tugon naman ni Giyong na ang basurang iyan ay hinabol niya si Kim Il-jung. Dagdag pa ni Giyong na bibigyan niya ng isang payo sina Seon na tumakbo na sila habang nagsasalita pa si Jin Sung. Sinabi ni Giyong sa kanila ang nangyari kanina na pagkatapos magsalita ni Jin Sung, hindi na pinagpatuloy ni Giyong ang kanyang sinasabi at sinabi niya na lang na kung ayaw pa nilang mamatay ay tumakbo na sila hanggang may lupa. Agad naman na kumaripas ng takbo si Giyong at sinigawan siya ni Seon na ipaliwanag muna sa kanila ng maayos ang nangyari. Habang tinititigan naman ni Songhua si Jin Sung at sinabi niya na hindi pa ganyan kanina si Jin Sung nang nasa palikuran pa lang sila. Mas lumala ang kalagayan ni Jin Sung ngayon. Tinanong naman siya ni Seon na kung alam na ni Songhua ang ganyang estado ni Jin Sung kanina. Sinagot naman siya ni Songhua na oo at hindi pa siya ganyan kalala kanina at nakakausap pa niya ng maayos si Jin Sung. Habang tinititigan naman ni Jin Sung si Seon ay wala siyang ibang sinabi kundi ang tumawa lang. Pinagpaplanuhan niya na pala kung paano niya tatapusin si Seon. Dahil kilala ni Jin Sung ang kanyang mga kaharap ngayon. Bigla niyang sinabi na hindi na niya kayang pigilan ang kanyang kilos. Inasar naman siya lalo ni Seon na kung ano ang gagawin ni Jin Sung sa kanyang kapiranggat na pasensya. Dagdag pa niya na ang bakante na posisyon para sa mapapangasawa niya ay hindi madaling makuha at tinanong niya si Jin Sung na kung makakaya ba niyang maka-apply bilang isang kandidato sa kanyang mapapangasawa. Itinaas naman ni Jin Sung ang kanyang punyal at hinawakan ang talam sabay tanong kay Seon na kung pwede niyang patayin ang lahat ng kandidato sa kanyang mapapangasawa pati na rin si Seon sabay tawa. Subalit pilit pa rin na pinipigilan ni Jin Sung ang kanyang sarili at sinabi niya na hindi na niya kayang pigilan pa ang kanyang sarili. Bigla niyang hinawi si Songhua at tumakbo si Seon patungo kay Jin Sung sabay sabi niya kay Songhua na lilibangin niya si Jin Sung at pinapatakbo niya na si Songhua. Habang papalapit siya kay Jin Sung ay sa isip-isip niya na kahit na wala siyang espada at ang kanyang istamina ay nasa hangganan na. Naisip niya na tatagal lang siya ng mga 30 segundo. Habang papataki na si Jin Sung ay masayang-masaya naman siya dahil kaharap niya na ngayon ang kanyang pinakapaboritong si Seon. Naiwasan naman ni Seon ang kanyang atake at habang iniiwasan ni Seon ang kanyang atake ay napagtanto ni Seon na ganyan ang ideya ni Jin Sung na mabilis at eksakto. At dito nadaplisan si Seon at sa isip-isip niya na ang ideya ni Jin Sung ay napakalakas subalit mahirap kontrolin. Naisip niya na kagaya rin siya ni Jin Sung. Ngunit habang tinatamo ni Seon ang mga atake mula kay Jin Sung ay napagtanto niya na mas malala pa pala ang pagdudusa ni Jin Sung kaysa sa kanya. Biglang tumigil si Jin Sung dahil tinawag siya ni Seon. Tinanong naman niya si Seon kung ano ang problema. Ginamitan siya ni Seon ng isang talk no jutsu. Sinabi ni Seon sa kanya na alam niyang nahihirapan si Jin Sung sa kanyang pinagdadaanan. At sinabi niya na mabuti ang ginawa ni Jin Sung. Parang nadama naman ni Jin Sung ang sinabi ni Seon subalit ngumiti lang siya at sinabi niya kay Seon na paalam na at sabay atake kay Seon sa leeg. Dahil sa ataking yun ni Jin Sung ay biglang bumagsak si Seon. Ngumiti lamang si Jin Sung sa kanyang ginawa. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kit sa susunod mga boss.